experts natin sa 3 Points Sports Channel at dito sa Pro Experts Media. Magandang gabi sa inyong lahat. Coach, magandang gabi. Magandang gabi rin, Boss O. Magandang gabi sa mga taga-subaybay natin sa ating weekly sports channel dito sa 3 Point Sports Channel. Magandang gabi. Live po tayo ngayon dito sa Pro Experts Media. Coach? Yes, at matitindi ang mga natin ngayon, mga guest natin ngayon. Ito yung mga pagdating sa hardcourt talagang intense pag lumaro. Yung mga parang never say die, nakikita ko sa kanila yung dalawa pag naglalaro sa court. So, without further ado, Coach, introduce na natin ang mga guest natin. Let's start with the Korean sniper, Mr. Kent Yabot. Ayan, panoorin natin yung mga highlights. Kay Luigi yata, no? Kay Luigi yung naunang si Luigi. Highlights. Anyways, introduce na rin natin, Coach Luigi. Ito ang pretty boy ng Mindoro. Good evening, Luigi. Good evening, Coach. So, makikita natin yung mga ito yung mga highlights ni Luigi nung MPBL to, no, G? Yes, Coach. MPBL and NBL. So, yun. Boss O, Luigi, ano natin yung mag-introduce mo sa mga viewers natin yung kung sino si Luigi at ano yung paano siya nagsimula. Short brief muna. Okay, I'm Luigi Natada, 26 years old from Mindoro, Calapan City. Yan. Paano nga ba ako nagsimula sa basketball, Coach? Siguro hindi ko una to passion eh. Yung una ko talaga volleyball eh. Yun yung una ko, hanggang grade 4 ako nakapunta agad ako ng palarong pambansa sa volleyball. Sabay pagdating nung grade 5, dun ko na mas magiging masaya pala ako sa basketball. Kasi nandun yung mga kaibigan ko eh. Kasi halos lahat nung kasama ko, mga babae, na bago konti lang yung lalaki. Sa volleyball. Sa volleyball. Sabay nung nainganyo ako maglaro, kahit kainitan eh. Laro ako ng laro kasi baka dito ako makita yung passion na mas gagaling ako kaysa sa volleyball. Nice, Ayun. nice. Yun, Coach. Ayun. At yan naman, ito si Kent. Introduce yourself naman, Kent. Hi, good evening everyone sa lahat ng mga nanonood ng live natin sa live stream ng 3 Points and itong isa? Pro Experts. Good evening po sa inyo lahat and sa mga pamilya ko na nanonood, lalo na sa wife ko and kids, Sabrina and Gavin, Mrs. ko, and mga family ko dyan sa Pilipinas. Nanonood sila ngayon. Hi sa inyo dyan. I'm Kent Yabut as a Korean sniper ng Dubai. So mostly, kilala nila ako dito as talagang hindi nagpapatalo pagka sa larangan ng basketball. And from Philippines, I'm from Macabebe, Pampanga. And yun, we're proud sa Kapampangan. Nice. Ayun. Na-shoutout na ni Kent yung mga pamilya dyan. Shoutout ko na rin yung family ko dyan. And again, congratulations sa pamangkin ko, Christian Balatbat, and his lovely wife now, Miss Eileen. So, congratulations sa inyong dalawa. Luigi, yung mga fans mo dyan tsaka followers, malamang naghihintay ng shoutout mo bago magsimula. Ayun na, shoutout ko yung family ko sa Mindoro, Natada family, Dueñas family, pati unang-una yung nanay ko talaga, number 1 supportive talaga yun sa akin. Siyempre, yung sunod, yung wife ko, na laging todo suporta, na kapag ako yung napapatrouble sa loob ng court, mas nauuna pa sa akin yun eh. Yun, pati legit mga family ko dito sa Abu Dhabi, brotherhood, yan. Magandang gabi sa inyo. Ayan, okay.
Ayun, natanong mo kanina, Coach, kay Luigi, no? Luigi, kung paano siya nagsimula. Ngayon, Kent, Oo. sa'yo naman, paano ba, I mean, yung nakahiligan mong, paano mo nakahiligan yung basketball, saan ka nag-start, and then until now, anong status or saan ka nag-work? Before nung bata pa ako, marami din ako mga sports talaga na kinahiligan like swimming, badminton, and yung basketball hindi pa masyadong priority. Pero nung yung daddy ko kasi talagang mahilig siya sa basketball talaga. So sa kanya ako natuto. Aha. And growing up, yun na, nahiligan ko na siya din. Nanonood ako mga PBA, NBA. So yun talaga, naging passion ko na rin talaga maglaro ng basketball. So until now, up to now. Ayun. Si Kent, sabi nga ni Kent, kilala siya talaga dito as the Korean Sniper. Kasi before pa maging long hair to eh. Yung buhok niya kasi spiky, tapos medyo may pagka-Korean. So talagang yung bansag sa kanya saktong-sakto. Eto, curious ako kay Luigi. Bakit, paano, I mean, sino nagbansag ng moniker mo na Pretty Boy? Paano nagsimula yung moniker na yan? Kasi, sa province namin sa Calapan, may inter-college dun eh. Buong college sa buong Calapan. Yung announcer doon, rookie ako ng school ko sa Divine Word College. Finals, bigla niyang lumabas yung laro ko eh. Sabay bigla niyang binansagan bago magtawagin ng finals MVP. Bigla niyang binansagan ng Pretty Boy. Sabay Ayun, doon pagkabansag nagsimula. niya sa akin, doon nagsimula hanggang makarating ako ng MPBL and NBL. So sa MPBL din, ganon din ang na sa'yo, hindi na Yes. naalis? Yes. Okay, nice. Oh, na-curious ako kasi tawag dito, ang dating niya kasi sa court, kaya nilagay ko fearless eh. Sabi ko, grabe to maglaro. Kaya nilagay ko sa sabi niya, ang bansag talaga sa kanya, Pretty Boy. So ayun, dun pala ang yun pala ang history ng pagtawag sa kanya na Pretty Boy, Itong dalawa coach sa way back siguro bago mag-pandemic. Kasi Kent lagi naglalaro dito sa Abu Dhabi nun eh. Kay Coach Diego. Oo. So, si Kent ginalingan kagad niya dito sa Abu Dhabi kaya maaga siya nalagay sa listahan. Na-rated agad. Na-rated agad. Siguro mga ilang mga ilang liga. Liga Tapos lang. nakikita ko na yung pangalan niya, nandun na. So, hanggang sa umangat na siya, doon na. Oo. Sa mga D-League na, sa mga high caliber na rin na laro eh. Tumatak talaga sa akin si Kent. Yun nga, nakwento ko kanina sa kanya. Yung laban namin sa PBL. Kasi ang lakas ng team namin. Tapos ang semis yata noon naglagan. Parang twice to beat pa yata kami noon eh. Parang ganun ang sistema noon. So, tawag dito, sila yung nakalaban namin. At lamang kami actually, mga siguro 6 points lamang kami ng last 2 minutes or so. Tapos yung nakitaan ko talaga yung parang never say die na attitude na hanggang may oras pa kaya pa yan. Si Kent eh. Grabe yung niya, grabe yung efforts niya. Depensa, steals, tapos yung pumatay sa amin nun si Manhares, yung tres na pakalayo. Si Bonbon. Si Bonbon. Tapos yun si Kent, yung steals tsaka yung drive niya. Kaya talagang simula nun, I think, yung liga na yun kasi ginanap sa Satwa, no? Chelsea. Sa Chelsea, grabe ang dami ng tao. Oo, kaya Dito pa ako noon. Abu Dhabi pa yan, Abu Dhabi, oh. Sino nga ba yung manager nun? Sila? Si Coach Ernie, tsaka si Coach Paul. Si Coach Ernie Peralta, yan. Si Boss Ernie. Oo, si Boss, yan. Shout out dyan, Boss. Baka dumaan kami maya, ha? Hindi, Ready muna. Nasa Pinas pa yata. Nasa Pinas ba? Sa Pinas. Nasa bakasyon. So Okay. speaking dito, kay Kent tayo, no? Kaka-champion lang nito nung last Sunday. Doon sa Pampanga One Day League sa May Sargent. Sinasali pa rin to doon?
Oo. Bawa. Hindi, ano yun eh. Parang anniversary ng mga Anniversary. Kapampangan. Oo. Sinali ka doon. Hindi, parang ano siya, coach. Lahat. Parang wala siyang rated. Lahat lang. Basta Lahat may lang. dugo ka na Kapampangan, pwede ka maglaro. Oo. Pwede. Kahit pro ka or saan galing ka ng liga. Maganda yun naman, no? Para at least yung mga aling kababayan mo talaga, di ba? Parang Makikilala yung mo. sports fest natin. Oo. Mga kalugod. Parang ano na, yung gathering na minsan magkita-kita tulad no yung Team Tarlac. So once in a blue moon lang talaga magkakasama-sama yung mga yun eh. So dapat nandun ako kaso may mga event dito. Hindi ako nakapunta. Eh sabi ko na lang doon sa mga boys, Sila na lang sila na lang doon. muna. Oo. So growing up, Luigi, growing up, sino yung mga naging idolo mo locally or internationally sa basketball? At parang siyempre tayo pag naglalaro tayo, no, may mga ginagaya tayo na player eh. Yung shooting, yung pag-drive, tapos yung alam mo yun, yung mga expression like si Melo, di ba, pag naka 3 points na gumaganyan tayo. So sino yung mga naging idol mo talaga na parang gusto mo sundan ang mga moves or yung yapak? Yung sa akin talaga, sa pool ako eh. Simula nung natuto ako mag-basketball talaga, nung napahingga ko yung pangalan ni LeBron James talaga. LeBron. Kasi kahit alam ko napakadaming haters niya eh. Hindi pa rin ako kasi yung mga walang alam sa basketball, bigla na lang nagagalit kay LeBron na hindi naman alam yung dahilan. Kasi yun, siguro sa mga Pilipinos, siguro Mac Barakel talaga. Nung naka-teammate ko siya sa NBBL. Okay. Siya yung nag-motivate sa akin na makipagsabayan lang ako na parang wag ako matakot kung sino man yung kaharap ko. Kaya siguro, narating ko yung mga gartong liga, MPBL, NBL, hanggang nakalaro din ako ng Malaysia, Mabakap. Hanggang minotivate niya lang ako, araw-araw niya ako sinusundo sa sa dorm namin nun. Habang nag-extra workout. Kasi bilang respect, syempre, Mac Barakel yun. Diba, ikaw ba, si Mac Barakel yung susundo sa'yo, hindi ka pa sasama? Yan. Gilas. Talagang, yun. Di ko sinayang yung opportunity na sumama sa kanya. Na para bang, bakit ba ganun ako kahalaga sa kanya? Oo. Parang gusto niya lang i-share yung knowledge niya kung paano ako nakarating, nagsimula lang din ako sa ganyan. Hindi siya mayabang na tao na, ganito yung narating ko, bakit sino ka ba para sunduin ka? Kaya yun yung inidolo ko sa kanya. Yan. Talagang minotivate niya akong matuto sa larangan ng basketball. Idol yan si Mac number 45 Barakel. Kalibre. Oo, kalibre 45 kasi yan eh, shooter siya. Tapos sa labas nga madaming nagsasabi na mabait na tao. Pero sa court talaga, walang inuurungan. Walang inuurungan yan kahit sino, kahit ka-teammate niya pa, 'di ba? Sisigawan siya, hindi nagpapatalo 'yon si Mac. Pero yung naman, sa talent naman, nandun yung shooting, nandun yung depensa, 'di ba? Yung puso niya talaga na gusto ring manalo nandun eh. Kaya yan, tama, magandang okay sa akin yan. Pasado sa akin si Mac maging idol. Ito si Kent, growing up sa Pampanga, no? Alam naman natin sa atin, mataas din ang intense ng basketball eh. Ano yung mga naging mo doon? Lumaro ka ba sa mga kumbaga sa Pampanga Mga kasi coach, may kada weekends doon talagang yung I mean hindi- yung uso yung interbarangay mga liga, na lang sa Pampanga parang parang mataas yung MPBL na eh. mataas ang liga ngayon sa Pampanga, gawa nga ni Boss Delta. Way back before kasi nung ang liga lang talaga is mga interbarangay. Tapos uso diyan pag weekends mas lamang ang dayo eh. Dadayo ka. Ikaw Kent, nung lumalaki ka sa Pampanga, ano bang sa paglalaro ng basketball? More on dayo or more on sa school? Nung batch ko sa Pampanga, marami talagang dayo na pustahan. And syempre, naglalaro din ako sa mga interbarangay. And
napaswerte, nakuha din ako as a player ng Intertown sa bayan namin sa Macabebe. Oh. And doon ko nakalaban yung mga ibang sikat na PBA player na ngayon, like sila Ian Sanggalang, andyan na rin sila. So, kami talaga nun, marami talaga magagaling sa Pampanga. So, yung opportunity lang yung kailangan namin, yung batch namin. Pero yung pinakalas na Intertown namin before, yun yung pinakalas yata na Intertown eh. Tapos sumunod na sila Encho Serrano eh. No. Pero yung kami nila Ian Sanggalang, yun yung magagaling talaga yung mga player doon. Kahit sa ang bayan ng Pampanga. And Sama ayun, si Sierra. hindi, ahead siya sa amin. Ahead si Sierra Oo, sa inyo. Sila Dexter Maiquez. Yan, sila Lervin Flores. Yan, sila yung mga kabatch ko and yung mga Malyari Brothers. Tapos, nung college days, nung CEU na ako, kasi sa Pampanga nun, marami din nagre-recruit. Pero mas pinili ko yung CEU. Kasi sabi ko, para maiba naman. Manila Oo, naman. Hindi, kasi gusto ko yung maiba yung mga makakalaban ko eh. Kasi mostly, nasanay ako, puro Kapampangan kami magkakalaban correct. eh. So gusto ko lumabas dun sa comfort zone ko na try ko nga dito. Mas Mm. mabroad. So yun naman, so nag-expand, dumami yung mga kaibigan and nakapaglaro tayo sa mga ligang labas and tapos na-recruit ako sa La Union. So nag-stay din ako doon a few months din or mga half year, ganun. So yun yung journey ko bilang basketball player sa Pilipinas. Nice. Hindi ko alam yun Marami ang nilabas. pumutok lang kasi pangalan talaga nito dito sa sa Dubai dito. Yun nga yung laban namin. After nun, ang dami na kumukuha sa kanya na na teams dito sa mataasan na liga. Kasi nakita nila yung kaya ang episode natin Hearts of Champions kasi yung dalawang to pag naglalaro talagang 101% yung binibigay sa loob ng court. So yun yung kagandahan. Dito kay Luigi, although mga batang 90s din tong dalawang to, Boss O. Oo. Alam naman natin around Calabarzon do sa yung mga time na early 90s to early 2000. Hindi pa ganoon ka yung exposure sa basketball eh. So matanong kita kasi may time na nakapag-coach ako at kinuha kami sa may Romblon. Tapos sa may San Agustin. So mas malapit ka doon. May pagkakataon ba nakapaglaro ka doon? Ayun nga yun, sa Romblon. Kasi yun talaga nung una, yun lang yung lakas ng loob ko na magtrabaho nung bata ako. Kasi nga, sinanay nandito na 2006. Sabay, naghiwalay si parents ko eh. Sabay, tinay ko kung paano mamuhay nang wala yung magulang sa tabi, di ba? Yun, doon may isang coach na nag-handle sa akin, nag-ano din siya, nagko-coach din siya sa Junior NBA, sa Batangas, lagi siyang kinukuha ang coach. Sinimulan niya ako mag-import sa lugar nila sa second district na sa amin. Siguro bayad lang yung 500, malaki na yung mga panahon. Kasi pag nakakita, 500 to, sabay libre lahat. Malaki na Siguro yun talaga. mga 16 or 17 years old. Yan, sinubukan ko na yung panalay. Sabay hanggang nakarating na ako ng Romblon, halos naiikot ko yung panalay sa Romblon. Kasi Romblon, Santa Fe, San Agustin. San Agustin, yan. Lahat na ng bayan. Doon. Kasi ako, Tatlong isla yun eh. pag kinuha kong import kasi, nag-iisip na yung mga kampi ko, ba't yan lang yung import natin? Ganun lang kaliit, bago nipis pa ng katawan. Sabay, pag nakita mo na yung laro, kasi hindi mo naman iisipin na, ay, gato lang pala. Pero nung nakita nila yung laro ko, hanggang, ay, pingin naman ako yung number mo para dito sa lugar namin. Para next na. Ikaw na ulit yung kuhanin namin. Hindi kami makapaniwala na ganun pala yung laro mo. Kasi, una, nadjudge agad tayo eh. Siyempre, tama. yung mga manager, yung mga nagbabayad, ba't ito yung nakuha ko? Parang nagkamali ako. Sabay bigla nung nanalo, stay ka na dito. Sabay may kumausap sa akin ibang barangay, kukuhanin yung number. Yung halos yung Romblon. Kasi, Kalapan, sa likod lang namin yan eh. Marinduque, Romblon. Pero yung way namin, sasakay muna kami ng barko papuntang Batangas. Ngayon, babalik kami Batangas to Kalapan, daan ng Iba pala ang Marinduque. daan. Romblon. Okay. Parang babalik ka almost 8 to 9 hours ulit yung biyahe mo. Oof. Pero kung may biyahe yung barko ng Kalapan to Romblon, siguro mga 4 hours lang. Kasi kaya nagtagal, 3 hours papuntang Batangas, sabay
almost 6 hours papuntang Romblon. Malayo Kaya hindi ko pala. makakalimutan yung Naranasan ko Romblon din na yun yan. Experience na From yun. Pampanga, biyahe kami Batangas. Pagdating Mm. sa Batangas Port, biyahe kami sumakay kami ng barko pa San Agustin. So, hindi. Ano muna? Romblon. Dumak yung barko doon, mga alas 3 na madaling araw. Inintay pa namin sumikat ang araw bago kami Bago. sumakay ulit ng pamboat papuntang ano to? Sa San Agustin. So, grabe pala ang mga pinagdadayuhan mo talagang islands, no? Hindi Oo. lang barangay Pero- na magmumotor ka lang, hindi. Although boss, nung nandun ako, nung time na nakapunta ako doon sa Romblon, hindi ko expect na yung sa may San Agustin, iba yung intense ng laro. Kasi nakalaban namin nun, Calabarzon. Mhm. So, halos 10 player, mga NCAA. So, mix school sila. Kami, Malakasan din talaga. although, kasi yung time na bago kami, yung ibang player ko yung nandun. Tapos after nila, nag-champion sila nun. Tapos ako, tsaka yung isang player. Malakasan din dun sa... So nagkita na kayo ni Luigi that time o hindi pa? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. Medyo baka nasa ano pa to? Maliit pa ako. Maliit pa. Elementary stage pa to. Pati iba yung program nung laro dun eh. Ah. Sa Romblon, walang larong gabi dun. Sa Ah, Romblon, walang larong gabi. umaga lahat. Start lagi alas 9. Hanggang hapon lang. Hapon lang yun. Kaya kailangan ka Diba, dito sa atin, sa mga province, sa lahat ng probinsya kasi gabi. simula lagi. Oo. 7 kasi nga may mga trabaho, manunood. Oo. Doon, hindi. Simula na agad doon, alas 9. Hanggang hapon lang yun. Walang larong Kasi gabi hindi ka sa- makakauwi. Dahil yung... Sa bagay kasi yung Way of kung uuwi ka transport. pa, no? Kasi magkakalayo eh. 90s ka din ba? 90s ka? Kaya siguro late libro ng... late 90s. Oo, 90s. Libro ng ano niya. Ikaw, Kent, sinong sa NBA? Sino bang ano mo? Or ang question na lang pala is, who is your GOAT? MJ or LeBron? Actually, matagal ng... Debate talaga. Oo, debate na talaga. Mahaba bang debate pero let's make it quick. Yung nadatnan namin na Era. yung panahon nila Iverson, nila sino pa ba? Ginobili. Ako kasi gusto ko yung by team before nung bata ako. Kasi fan ako ng San Antonio Spurs. Pareho tayo. Oo, tapos biglang nga nung dumating si LeBron yun na. Wala na. Sabi ko eto na yun. Si Irishman na yun eh. Si Ohio. LeBron din talaga ako. LeBron din talaga. Oo. Siguro nga nagmamatter kasi kung sino yung nadatnan nila na malakas, Oh. Ako naman comparing LeBron tsaka Jordan, syempre iba yung highlights kasi ni Jordan that time sa akin naman nung panahonan ko naman na growing up watching basketball. Pero nasabi ni Luigi kanina nga na parang ang dami talagang haters ni LeBron, no? Yes. Oo. Hindi ang sa akin kasi si LeBron naman si LeBron yung unahin natin yung sa anak niya na kay Bronny. For example, 'di ba? First si LeBron tatay 'di ba? So ikaw kung tatay ka, if you can make a easier path for the future of your kids, right? Why not? So meron siyang way, 'di ba? So meron siyang way, why not? So ginawa niya 'yon. As a father, maintindihan mo dapat, 'di ba? Pangalawa, LeBron is a businessman. So business-minded siya, 'di ba? So every move na gagawin niya, iniisip niya, okay, what is it for me? Kasi talent niya Baga, nagsasakripisyo siya ng ilang oras. Kita mo naman ilang oras lang tulog nun sa gym lang halos. Puhunan niya yun eh. Oo, puhunan. Tsaka magkano yung dietitian niya? Magkano yung mga sports na nag-ano sa kanya, sport therapist niya, pati yung nagtitraining sa kanya, milyon-milyon ang ginagastos. So, parang sa akin, hindi ako hater ni LeBron Although mas sa akin lang, mas ko si Jordan kasi siyempre siguro nagmamatter ka panahonan ko. 'Di ba? Pero I'm not a hater of LeBron kasi talagang siya may skills, may basketball skills, may basketball IQ. At pangalawa, businessman nga siya. So, yun. So, as a father, as a businessman, kung titingnan mo si LeBron,
yung mga haters niya dapat maintindihan yun. And then as a player din, 'di ba? As a May player. idadagdag lang ako ng Mm. konti. Kasi yung panahon ni Lebron talagang napanood namin eh. Iba kasi yung napanood mo lang sa highlights eh. Oo. Sa actual game talaga na kahit sa TV lang. Mm. Pero yung in-game talaga na pinapanood mo siya, how he handle his teams, Mm. his teammates, yung flow nung game. Yan. So doon mo siya maano talaga kung gaano siya kautak eh. Mm. Hindi naman siya porke sabi mo Lebron. Hindi, yung mismong the way siya na nasa loob ng court, yung pagiging facilitator niya, Mm. lahat, Magiging lead niya sa loob. defense, rebound, lahat eh. As a player, ako yun eh. Mm. Siyempre, hustle ako eh. So gusto ko talaga is kahit saang pwesto dyan, 1, 2, 3, 4, 5, gusto ko Oo. laruan talaga yan. Tama. So doon ko siya na-appreciate. Hindi lang siya scorer. Mm. So, kumbaga, nakay Lebron na lahat yun eh. Oo. As a player, kumbaga yung statue niya, as a player na gusto mo bilang basketball Oo. player. Nandun na nakay lahat, Lebron kumbaga. Oo. Nandun na lahat. Oo, Malaki, tapos may depensa, may shooting, may passing. So, all around kasi siya eh, 'di ba? Hindi lang siya talaga scorer. Yun nga yung isang point I think of debate with MJ and LeBron being the GOAT is like MJ is focus talaga siya sa scoring. While LeBron naman is he wants to yung parang yung team, 'di ba? Yung facilitator siya, hindi lang siya scoring but nagpapass siya, nagdedepensa siya. So yun yung one of the point, pero magandang mga points yung binigay nga ni Kent na talagang kaya inaidolo mo dahil nandun na lahat. Parang wala ka nang hanapin sa isang player. Package na yun. Doon talaga eh. Oo. Way na lang nung siyempre alam mo na may mga manonood, di ba? Pag Oo. talo, gato si Lebron, gato. Isipin na lang natin yung laban nila sa Golden State ba? 3-1. Oo. Finals yun Oo. Comeback pa nila. Ganun 2016. yung minotivate yung mga kasama niya. Tama. Kung paano niya, kasi karanasan sa atin, pag tayo nanonood ng NBA, wala na yan, 4-1 na yan. Mm. Pero yung di natin naiisip yung motivation ni Lebron sa kanyang mga teammates niya, siguro. oo. Tsaka hindi lang niya minomotivate, kumbaga parang siya mismo pinakita niya na kaya nilang talunin yung Warriors. 'Di ba? Ano yung at the last yung parang last moment na yun, ang pinaka-crucial na gameplay is yung block niya, 'di ba, kay Godala. So hinabol niya talaga, nakita niyo hinabol niya. So baga minotivate niya yung mga teammates niya na hey, kaya natin tawag dito, panalo. At the same time, pakita ko sa'yo paano, di ba? Actually, dyan sa, yun nga, mapasok dyan sa LeBron Jordan. So, it's about era. Kung talagang basketball fanatic ka, iba-ibang era kasi. So, yung era ni Jordan, iba yung intense ng play. So, gaya nga ng mga basketball icons, sila na rin nagsasabi na nag-i-evolve ang basketball. Ganun din, parang business yan eh. So, from small business, so umaakyat. So, ganun din naman yung era ng basketball. Era by era, nag-iiba. So, hindi ko nga alam ba't na-skip eh. From Michael Jordan to LeBron. But yung after ni Jordan, pumasok na tong si Kobe. But walang comparison. Oo. Kasi nga, magkakaibang era. Tama. So, may lumalabas naman na identical Michael Jordan and Kobe. Pero iba pa rin yung era. Nandun sila, dinatnan ni Kobe yung era ni Jordan. After nun, si Kobe na nag-take over. Nandun din nung almost pa-retire na si Jordan. Pumasok na rin si LeBron. So, nandun silang tatlo na nag-meet sila all the way hanggang mag-retire na si Jordan. Tapos etong si Kobe, after ni Kobe hanggang sa mawala na si Kobe din, nandiyan naman si LeBron. So every stages nung silang tatlo, nagiba yung umakyat ng umakyat, tumaas ng tumaas yung intense ng basketball. Mm. Kaya para sa akin on my own By era opinion, lang. there's no comparison with this
greatest Oo. players. Pero hindi So- mo kasi mawawala, coach, eh. Pagdating sa court talaga, 'di ba? Agree din ako doon sa iyo na bakit wala sa usapan si Kobe, Kobe. 'di ba? Kasi isa din sa mga talagang may malaking impluwensya pagdating sa basketball, 'di ba? Pag Oo. tumitira ka, Kobe, 'di ba? Pag tumitira ka na, Kobe na kaagad. Ang friend ko si Dansky, yung anak niya pinangalan kay Kobe. O, Oo. di ba? Ganon ang mga impluwensya nila. Eh, ang daming Michael sa atin, di ba? Ang Oo. daming Jordan sa atin. Ang daming, siguro, malamang dadami na rin ang Lebron kalaunan, di ba? Na pangalan sa atin. Ito, basahin natin yung mga comments before we go for a short break. Ito, John Eric, si Jeric Sardenya. Idol pala mga to. Yan, Jeric Sardenya. Baka naman pwede kang ma-invite dito. Tapos, yan, Ryan. Isang paligo lang lamang sa'yo ni Kent Jabot daw. Ayan, good evening sa sister-in-law ko, Era. Shout out dyan kay Jerome Sereño at Samantha Malyari Carpio. Ay, si Sam. Ayan. Kung, tapos na yung Oo. ka- Kasal. kakakasal lang to. Sam, Mark, best wishes sa inyong dalawa. Asawa ba ta ni Mark Bobier. Bobier? Okay. Best wishes. Congratulations sa inyo. Kaya pala hindi natin makontak si BC, si preparation. Mark The Bomb Bobier. Oo, The Bomb. Yan naman ang talaga namang 101% din yan pag naglaro si Mark. Ayan, Orencia Big Boy, shout out. kay Jeric, ha. Oo, shout out daw Luigi. Oh, si Big Boy. Shoutout Mr. Big Boy. Yan. Hari ng Electra. Si Orencia. Big Boy daw, okay. Ano din, ang bumangga, giba din dito kay Orencia. Ayan. Shout out dyan sa mga supporters sa Riga. Oh. Andito yung pambato natin, no? Kent Jabot. At dito sa Abu Dhabi naman si Luigi. So, we'll pause for a short break and then we'll continue this discussion, coach.
Welcome back sa ating live viewers. Thank you for watching and tuning in. Shout out sa ating 200,000 plus viewers sa ngayon. Ganun din, welcome back. Shout out kay Miss Billy Charlotte Rodriguez ng LA. Lagi itong tutok sa atin. Nice. Si Ma'am Fe ng Mint by Flow. Avid supporter pagdating sa basketball. Siyempre. At kay Ma'am Ann David. Alright. Ayun, tuloy na natin yung kwentuhan natin sa dalawang to. Sa'yo, Kent, ano yung pinaka-memorable na game para sa'yo? Yung parang tingin mo yun yung talagang defining moments na ito yung, yung pinaka-gusto mong game na napaglaruan mo? Actually, for now, wala akong maiisip. Pero, dito kasi sa Dubai, tsaka sa Pinas, magkaiba eh. Kasi pagka sa Pinas ka naglalaro, sobrang daming crowd talaga. Oh. So, as a player, kami, lalo na si Luigi, siguro maunawaan mo ako. As a player, gusto natin talaga is yung Crowd. sobrang Maraming daming crowd. manonood. Mas maraming nanonood. Same, Ginaganahan same. ka. Oo, nakaka-boost ng ano yun eh. ng energy tsaka yung performance namin, kumbaga tinotodo talaga namin. So compare them, siguro mas gusto ko sa Pilipinas na pagka naglalaro. Pero dito, ang maganda lang dito sa Dubai kasi, lahat ng player magagaling. Parang selected na no? Selected na. Pagdating, Lalo na especially pagka sa lumaro ka mataas. sa mga matataas na liga, Oo. walang player, kahit na bench player yan, magaling yan eh. So, yung memorable ko naman as a player siguro dito sa pagka nagcha-champion dito sa Dubai, lalo na nung naka-back-to-back kami. So, ibang ano yun eh. Iba yung feeling nun. Oo. So, masaya. Kumbaga, syempre, as a player dito, gusto natin ma-domina talaga yung liga. Saka So, bibihira yung ganun. Bibihira na back to back. Bibihira yung ganun. Oo. Kaya yun, masaya. Apart from, I think, Batang Satwa, UIG lang yung back to back sa matataas na liga di ba? So, talagang maganda yung naging memorable sa yung games na yun. Kasi ano yun eh. Masaya siya kasi yun, yung mga tao kasi pagka nakita mo yung mga supporter mo, parang iba na yung iba yung impact sa amin as a player, yung Correct. napasaya mo yung mga manonood eh. So, yung palang sulit na para Oo. sa akin. Doon ka na nanalo Doon. sa mga Yun na. nanonood. Oo, labas yung pusta ha. Wala tayong doon sa mga pusta-pusta. Pero yung napasaya mo yung mga manonood, yung mga supporter mo, yung mga haters mo, yan na, sulit na yun. Sa'yo, Luigi, ano yung pinaka-memorable na game para sa'yo? Siguro yung sa akin, talaga, yung MPBL. MPBL, Yun na. okay. Yun yung sa akin. Kasi hangad ko din talaga makarating sa mga matataas na liga eh. Sa amin kasi, hindi masyadong yung basketball eh. Walang mga from Manila na nag-i-scout to Mindoro. Wala talaga. Kahit may mga PBA player doon, sina May Hopper, Oo. sina Braulio Lim. Parang hindi katulad sa Manila. Pag kasi Manila, ang dami nag-i-scout eh. Sa province kasi namin, di ganun kadali yung pamumuhay. Para sumakay ka ng barko, sasakay ka pa ng bus pa Manila. At Try bago wala kang family sa Manila, napakahirap sumugal para makarating ng mga matataas na liga. Kaya sa akin talaga memorable na sa MPBL na narating ko talaga yung ligang yun. Oh, nice. Sino yung sa tingin mo nung naglalaro ka sa MPBL or kahit dito sa Dubai siguro, tingin mo na player na alam mo yun, may player ka as a player, parang mayroong player na makalaban mo minsan napakabigat kalaban. Alam mo yun, parang minsan iniisip mo kaagad kung anong gagawin sa player na to kasi mabigat kalaban, talagang may mga ganong player ang dating 'di ba? So sa mga nalaruan mo, sino yung pinaka tingin mong
mabigat na nakalaban mo? Siguro nung sa akin sa Dubai si Kuya Jacob Rosal. Jacob Rosal. Ayun, kasi nanonood ngayon. Shout out, Shoutout Poging kay Bagsik. Jacob. Ayan. Kasi ano andun lahat sa kanya eh. At ang galing ng dribbling niya, ang bilis niya magpalit eh. Kasi ang galing din ng footwork niya. Ang hirap, di mo alam na titira, biglang buball fake lang pala, mag-hesi lang biglang Oo. mapasok. Di mo alam kung paano mo siya dedepensahan talaga. Kasi una ko siya nakakampi nung one day league dito sa Abu Dhabi. Okay. Paliigan 5'8" ng below ba yun? ABB. Oo. Paligan ng ABB na kami. Sina Caberte. Hindi ko pa naman talaga sila as in kakilala nung una. Ay, kakampi mo yan sina Caberte. Kakampi mo na sila Jacob. Pero hindi ko pa sila kilala. Yun, doon ko sila nakilala na talagang mga sikat din pala talaga sila dito sa Dubai. Yun, yung mga yun. Malupit talaga yan si Poging Bagsik. Poging Bagsik, si Jacob Rosal. Ang dami ring moniker niyan eh. The Flash, kung ano-ano pang moniker ni Jacob Rosal. Pero yan, isa nga talaga sa ngayon, super rated na ang tawag dyan sa mga yan kasi hindi na sila pwedeng bumaba sa mga Class D or mga simpleng liga. So, pero naman kasi talaga si Jacob is conditioning naman grabe. Pa-condition din naman talaga 'yon pagka Balikan natin to si Ken Boso. Nung time na CEO ka, anong liga yung mga sinalihan ng school nun? Kasi lately nag-ano na yung CEO, tumaas na rin yung nila eh. Siguro dahil sa sports director, pag kasi magaling yung sports director ng isang institution University, or college university, na idadala niya sa mga magagandang liga. So nung time mo na nasa CEO, anong mga ligang na laruan nyo nun? Actually, hindi pa ganun katataas yung pinapasukan nun. Kasi iba-ibang kami branch eh. So, nung kami sa Malolos nun, and Presaa lang yata yun. And hindi rin ako masyadong focus sa school nun. So, sa varsity yun, na libre school, ganito, ganyan. Pero, as a tao ka na syempre, yung hirap ng buhay sa Pilipinas, syempre, mas pipili na natin kumita nung panahon na yun eh. Mas pipili na natin maglaro sa mga ligang labas before yung ganong ipa-priority natin yung school and So kumbaga path lang yun, way lang siya ng as a player, yung school na yun. Kaya malaki rin pasasalamat ko. Pero yung surviving kasi, yung survivor namin talagang umaasa kami sa paglalaro sa labas. So hindi ko siya talaga kinarir na tinodo na tapusin yun. In general sa inyong dalawa, nung time na school or college, walang mga other schools na nag-try na i-pirate kayo? Marami din naman ang kaso. Ang nakikita kasi namin, parang yung opportunity talagang PBA lang eh. So parang pahirapan. So sa sobrang dami naming players, so kumbaga kami na mismo yung susuko, parang bahala na kayo dyan, dito na lang kami. Ganun na lang kasi lalaro kami sa mga ibang liga, makikita rin namin sila eh. Makakalaban mo rin yung mga dating PBA player or yung mga PBA player. Lang, no? So instead na makipagsabayan tayo dyan, napakarami natin, dito na lang tayo. Sa mga ligang labas. Ang hirap din talaga kasi sa pumasok sa PBA dahil dapat dyan kahit kailangan mo ng malakas na manager. Diba? Kailangan talaga. May backer din. May backer ka, malakas na manager. Kasi minsan may mga magagaling na player na hindi nakukuha. Diba? Magugulat ka. Dominante sa game pero hindi nakukuha. Pero marami yung talaga sayang. Meron madami Actually, talaga. coach, dyan sa estado na yan, so way back na talagang yung mga hinandle namin nun. Yan, mga ilan talaga nag-PBA, no? So nakikita ko stiff talaga pagdating sa PBA. Gawa nung kukunti lang yung team, tapos ilan lang ang kukunin. Tapos siyempre yearly may draft yan eh. Oo. So magda-draft ka man,
andun ka lang sa practice, Practice player. Parang player. Mm. So hanggat may mga superstar na nandyan pa Mm. na capable pa talagang lumaro, sabi mo ng 15 years kaya na isang player eh. Mm. So yung window talaga sa PBA parang maliit. Oo. So kaya nga malaking pasalamat din tayo kay Senator Manny, tinayo yung MPBL. PBL, Tapos Boss yung mga Manny. ibang mga liga na PSL, Mm. ang dami ngayon eh. Oo. So nagkaroon ng way din para matulungan yung mga hindi umaakyat. Mm. So habang hindi sila nakakakyat, so doon muna sila. Ngayon kung may magkaroon ng chance, akyat at akyat pa rin naman sa PBA yan. Mm. So ang ano mo lang dyan is to, yun nga, yung mga, kung talagang dedicated ka, kung gusto mong maglaro talaga, Tsaga talaga. gusto mong marating yun, tsagain mo lang. Mm. So hindi naman in one snap, PBA ka. Oo. May mga ganon kasi yun yung mga gifted na eh. Mm. Like yan, yung mga si James Shop nung kasi nung time na 1998 lumaro kami ng National Junior Championship FedEx ha. Kung titignan mo yung mga kalaban namin noon, yung isang team, ang mga player Rani Campo? De Ocampo Brothers Oo. tsaka si Soto. So isang ano pa lang yun, isang province pa lang yun. Dumating Tatay ni Kai, si Marvin? oh, Oo. dumating ang Pasig, sino mga nandun, yung kapilito mo Yabot 6'7", Mm. sina Denok Miranda. So talagang yung pagdating sa basketball, talagang maliit. Oo. Hindi siya malawak sa Pilipinas. Pero ngayon, gumaganda yung mga programa, lumalaki, dumadami yung mga nagpapaliga. Gaya din dito, marami din nagpapaliga. So Mm. just in case ma-rated ka, may nalalaruan pa kayo iba. Oo. So parang ganun din naman sa Pilipinas ngayon. Tsaka sa Pinas, ngayon, sa tingin ko hindi na PBA talaga yung ultimate na gustong puntahan ng mga player eh. Like, andyan na yung Japan B-League, di ba? Mas gusto nila, kasi syempre, again, pera, di ba? Mas malaki ang offer. Sa Korea, kinukuha na rin tayo sa import, di ba? So, nandun din yung opportunity. And then, itong PSL ba yung sinasalihan PSL. ngayon ng Zamboanga? Oo. Zamboanga, no? Grabe yung import sa mga Zamboanga. Ano yun? Yung sa saan ba to? Yung sa Asia. Oo, Asian Cup Iba ba something. yun? Oo. Asian Cup yun. Asian Cup. Asian Cup. Mm. Ayun, Ano, matitindi Zamboanga, din, ano? Valientes. Oo, Mm. Valientes. May mga negro. Yung Yung bali yun. mga ano, Yung ano na, mga yung ex Pola, yung NBA. back-to-back, Pola RPG. Yun. Oo. Sa amin yung lugar yun, yung Pola. Yung mayor na pinanggalingan, pinagtrabahoan ng nagmamanager doon ngayon. Okay. Yung Pola, yung kalaban nila last time. Back-to-back champion sila. Uso rin ba yung sugal doon? Pagka Sa oo. Di mo na ma- Postahan. Lalo na sa amin. Sa Mindoro. Hindi mo may iwasan talaga yan. May Parang side bet. kung sasabungan ay maingay, pagdating dan sa court ng mga magsusugal, mas Okay. maingay pa sa sabungan. Pero open yung Open ano, talaga. open na parang postahan. Dubai, Abu Dhabi rin. Yan, parang ganun. Basta Okay. maglaban yung Abu Dhabi, Dubai. Matik, may mga mag-PPM nila. Gato si boss ko, gato si boss ko. Yan, ganun din. Postahan na agad. Kasi, wala habit na ng mga tao yun eh. Mm. Hindi natin masisisi yung kung Oo. may sugal na nangyayari. Pinoy talaga ganun. ganyan eh, 'di ba? Parang pag nakita na, siyempre mga bata ko 'to, ilalaban ko diyan, siyempre. 'Di ba? Ayos. So sa mga napaglaruan nyo naman, siyempre may mga, pag naglalaro tayo, may mga player tayo na ayaw eh, no? Alam mo yun yung ayaw mo kampe, may parang player na baka or player na ayaw, parang hindi fit sa team or hindi fit sa laro mo. May mga player kayo na encounter na ganyan? Sige, kahit sino. Oh. Ako kasi, ganito ako pagka nakakampi mo ako, ikaw mag-a-adjust sa akin. Mag-a-adjust din ako sa iyo. Mm. So, hindi ko sasabihin na hindi kita gustong kakampi. Oo.
So, gagawa ko ng way para magustuhan mo akong maging Maging kakampi. kampi. Ganon siya. So, hindi ko siya tinitake as a negative. Kung sabihin nila, itong player na to, bakaw. Sige lang, okay lang. Oo. Eh di, pabakawin natin lalo. Ganon ako eh. Kasi kung meron naman siyang maibubuga na, siya yung magpo-provide ng score, ako na didepensa. Oo. Walang problema sa akin. Mm. So, as a player sa akin, yun yung opinion ko. So, Mm. hindi ko tinitignan as a negative yung magiging kakampi ko, magaling man siya, Mm. or hindi, bakaw man siya or hindi. Ako, as long as manalo, Mm. okay kami. Nice. Wala akong magiging problema. Mm. Si Luigi. Ako siguro, wala naman eh. Siguro may mga taong may ayaw sa akin. Yun, baliktad. Baliktad. Kasi Bakit may mo mga nasabi? May mga na-encounter akong mga player na makikita mo sa mga body language eh. Aha. Siyempre, Kakampi mo. Madaming manonood eh. Oo. Hindi ako papayag na mas magaling ako. Mas magaling ka sa akin. May mga ganun akong nararamdaman. Oo. Kahit dito sa Abu Dhabi. Oo. Di ba minsan, madalas. ABB. Mm. ABB ako. Mamaya, napunta ako sa Satwa. Mm. Kasi, may mga ayaw na may kakampi sa akin. Mm. Siyempre, hindi ako pwede mag-adjust sa kanila na ipipilit ko yung sarili ko. Magaling naman ako, ba't di ako nila kinuha? Mm. Sa akin, okay lang yun. Mm. Kasi, katulad nung nangyari sa Dubai versus ABB last D-League, Mm. Just Bill. Mas minotivate ko yung sarili ko. Mm. Na sa Dubai Pakita ako mo. naglaro. Oo. Sabay Abu Dhabi pa yung nakalaban ko. Oo. Kasi malaking ano sa akin yun eh. Malaking challenge sa akin. Oo. Pag tinalo ako ng Abu Dhabi, Makakantsawan ka. kakantsawan ako. Oo. Ngayon, kaya ginawa ko sa motivation, from 0-1 yun. 0-1. Talo agad kami. Mm. Home court pa ng Dubai. Hanggang dumali dito. Hanggang nakuha namin yung champion. Mm. Malaking challenge sa akin yun. Na mas pinag-ano ko sa kanila na siguro mas deserve ako maglaro sa Abu Dhabi. Oo. Na parang kung ayaw nyo sa akin, di okay lang. Mm. Pero hindi ko kayo i-hate. Sa mga ganyan, wala akong hate na player. Mm. Siguro yung nararamdaman ko sa sarili ko, merong mas hate sa akin na kakampi ako. Ah. Kasi madami tayong ma-encounter na player na, kunyari, nakasama ko si Naken, may Mm. mga mas magagaling. Mm. Ito, kinuha ko tong from Abu Dhabi. Mm. Siyempre, makikipagsabayan ako galing kasi from Abu Dhabi to Dubai. Oo. Ngayon, di ko naman sila kilala. Yung mga, kunyari, mga kasama namin. Mm. Mas magaling ako dyan eh. Ba't hindi ako pinapasok ni coach? Mm. Okay lang, sige. Doon ka, laro ka. Oo. Basta kung ano yung laro ko, bibigay ko lang. Mm. Walang takot kung sino man yan. Mm. PBA, ganyan. Malakas, ganito. Oo. Laro lang ako. Wala akong iniisip, malaki ka. Go hard lang lagi ako. Wala akong Mm. iniibang isip na may negative lagi sa akin sa laro. Wala. Laro lang ako. Kung ano yung laro ko, yun lang. Kung malas, giveaway sa ibang teammates. Yun lang. Teammates. Oo. Maganda mga mindset ng dalawang So, tayo to. mamaya ha. So, Kukunin ko na to. habang maganda yung talakayan natin, batiin natin si Billy Charlotte Rodriguez. Ayan. Yan. Nakasubaybay siya ngayon sa atin all the way from the US. Tapos may tanong dito si Jeric. Para sa'yo, Luigi. Ulitin mo daw kasi hindi niya narinig. Ang tanong ni Jeric, Coach, ask ko lang kay Luigi, ba't pretty boy daw sa kanya sa Mindoro? Sagutin mo si Jeric para... Hindi, yun nga lagi. Kasi mga kapamily ko sila, mga Ah. dito sa Abu Dhabi. Kasi lagi nilang tinatanong bakit pretty boy yung ano. Oo. Hindi daw halata Di sa ba halata? itsura. Sabi ko, hindi naman ako pretty boy. Swerte lang ako. Yan. Di ba? Iba naman Oh, yung pretty sa swerte. Oo. Kasi oo. kung pogi ka naman, kung sa akin pupunta yung mga ano, di ba? Oo. Maswerte ako. Parang ibig sabihin, mas pretty boy pa rin talaga. ako sa akin. Yeah. Ganun lang dapat. Lusot eh, no? Diba? Ganun, totoo naman eh. Oo, tama. Okay. Oo. O, di ba, kunyari, yung misis ko ngayon, Oo. hindi ko naman siya kilala eh. Oo. Nililigawan ko siya. Inisip ko ba na, hindi naman siguro to pogi, may mas deserve ako. Oo. Eh kaso nga eh, sabi nga, kung marunong ka magdasal, makukuha ka. Yun. Binigay, swerte ko. Swerte, oo. Swerte ko nakuha ko yung wife ko ngayon. Ang galing Diba? kasi hindi lang sa basketball yung mamba mentality nito eh. Pati sa chicks eh, no? Pati sa chicks eh, ganun. Kaya talaga namang tugma talaga sa kanya pretty boy ang itatawag. 'Di ba? Hindi nyo lang alam yung story behind pero yun yung mamba mentality niya sa court tsaka sa chicks. Pero may asawa na ngayon so medyo na daw, laylo na sa chicks. So dito siyempre iba yung Pilipinas, no? Iba yung abroad. Siyempre dito tatrabaho na tayo. Ano yung
kumbaga yung preparation nila. Diba, may finals. Lalaro kayong finals or before the game. Kasi sa Pinas, magagawa mong mag-practice eh. Oo. Dito, as in, wala nang time. Kahit yung buong team, hindi na makukuha mag-practice eh. As individual na lang, anong ano nyo? Actually, tomorrow, meron kami final. So, ang preparation ko is magpa-interview. Hindi, siguro nasa mindset na rin namin yun kahit na basta meron kang weekly na makapaglaro ka lang. Malaking bagay na yun. Kasi dito naman di naman nawawala yung liga. Mhm. So, basta wag ka lang mabakante ng a month. Mhm. Yun talaga mahirap talagang bumalik. Pero yung magwi-weekly ka, kahit napapawis ka lang, magja-jog ka lang, malaking bagay na yun kasi Yung rhythm dito mo. sa Dubai, yung oras sobrang ikli lang sa atin eh. Mm. Lalo na kung may trabaho ka. So wala ka ng time para mag-ensayo. Oh. Mm. Tapos yung syempre kung ako nandito pa ang family ko, mga anak ko andito rin. So hindi ko masyadong matutukan yung paglalaro. So pinaninindigan ko na lang pagka nasa loob na talaga ako ng court. Mm. Condition man ako or hindi. Yun Mhm. talaga. So ang tao na makakakita doon Mm. kung ano yung magiging Mm. outcome ng performance ko. Ganun siya. Ikaw, G. Ano nga yung tanong, coach? Hindi, Yung yung preparation. preparation, yung syempre, preparation. hindi ka na May finals ka. oh. Siguro, yung preparation ko, kasi ano ako magiinom eh. Ah. Siguro mag-inom muna ako bago. Di, totoo Iba naman. pala Ano ka conditioning pala? nito. Kaugali mo pala si Vince Plata. Inom muna bago tulog yan. Ah. Sabay medyo konti, hangover ng konti yun. Doon ko nakikita yung sarili ko eh. Kaya mag-inom ka muna ng konti sa gabi. Drunken master pala. Parang Sabay, may ano. di ba? Kasama din naman yun, yung conditioning. Siguro, hindi nga din. Ako naman kasi naka-freelance talaga ako. Mm. Yan. Kasama ko si coach. Coach. Minsan, bibigay talaga siya sa akin. Mm. Sabi ko nga sa kanya. Swimming coach din ako. Mm. Yan, license swimming coach. Yun, siguro yung preparation ko pag sa mga finals, siguro, kunyari, Sunday, siguro, Oo. ano na ako nun, Thursday, Friday, papawis lang ako nun. Sabay, Saturday, pahinga. Yun Sabay, yung inom. Tapos, Yun na yung inom. Sabay kinabukasan, laro na yun. Okay. Yun yung preparation ko. Oo. Yun lang. Ito, napapanood ko kasi sa mga games nila talaga, yung intensity nila sa loob ng court, tapos may mga time na makikita mo dying seconds, lamang kalaban, or dying, yung patapos na yung oras, tapos, or wala ng oras, naghahabol sila. Sa each of their teams, makikita mo nandun si Kent Yabot, nagsisigaw sa mga kakampi. 'Di ba? Kaya pa yan, may oras pa, ganyan. Tapos ganun din makikita mo si Luigi Luigi. naman, sa team niya naman, minomotivate yung mga player, no? Tsaka pinapakita niya kung paano yung depensa, yung alam mo yon, yung talagang ihaharasin niya yung point guard ng kalaban. So, sa anong mindset nyo pagdating sa mga game on the line, tapos naghahabol kayo? Anong mindset nyo pagka ganon? Ako kasi dalawa yan eh. Mhm. It's either na-excite ako or nabubwisit ako. Ganun Nabibisit siya. kayo na sense Hindi, na. merong time kasi na minsan talaga nakakabwisit din yung kakampi mo eh. Mm. Yung tipong yung gusto mo mangyari, hindi ma-pick up. Pero Ah. wala ka na magagawa doon. Di mo siya mako-compare. Pero as of for now naman, lahat ng nakakampi ko dito, okay naman eh. Mm. So, parang ako excited ako pagka naghahabol ako. Mm. Lalo na tinatrash talk mo ako. Yun yung mga pinaka-paborito kong part talaga. Moments. Yan, mga moments yan. Yung parang, yun yung parang kinikilig na ako dyan. Yung pagka down 10 points, tapos mga 5 minutes ng fourth quarter, yan na. Doon na nabuboost yung energy namin or energy ko. So, naawa na rin yung mga kakampi ko para, minsan kasi kailangan ikaw na mismo mag-lead eh, para sundan ka na nila eh. Kasi pagka nangyari na yung momentum na yan, tuloy-tuloy na eh. So, minsan talagang hindi mo mahabol. Minsan talagang makakatsamba ka. Pero mostly kasi hanggat maaari,
ayaw natin talaga yung naghahabol, nakakapagod Oo. yan talaga. So mas maganda talaga yung ikaw yung nakaka-momentum. Yun lang, ako kasi ang basketball, by momentum siya eh. Kahit lamang ka ng 20, pagka yan namatay yung momentum mo, matatalo ka talaga. Correct. Ganon siya. Ikaw naman, Ayun, ako Luigi. siguro sa pag-motivate ng mga teammate ko siguro, lalo lang pag naghahabol. Isa lang lagi sinasabi ko sa kanila, one thing lang sabi ko sa kanila. Kasi may scoreboard tayo, di ba lagi? Kasi minsan pagtambak na tayo ng 18, yung body language ng mga kasama natin. Wala na, laylay na. Bumabagsak Parang ganun. Kasi, di ba hindi natin masasabi yung kung paano dadating sa atin yung swerte. Mm. Kasi sabi ko lang lagi sa kanila, huwag niyong tingnan yung scoreboard. Mhm. Hindi tayo matutulungan ng pag tinitigan mo. Trabahuhin natin. Mm. Kung paano natin mahahabol yung 18, kung paano tayo lalamang, paano natin may bababa. Oo. Matalo man tayo ng 6, pero kita natin yung effort natin kung Mm. paano tayo mananalo. Pero, syempre, yung basketball, hindi naman tulad ng mga sabong yan, may tabla dyan eh. Oo. Na lang kung nagkagulo talaga, di ba? Oo. Syempre, kung hindi mo talaga kaya, pero nababa mo yung 18-6, Mm. parang napakasaya pa rin, parang nanalo ka pa rin. Oo. Ganon yung motivation ko eh. Mm. Kasi kung iisipin mo na, ay wala na, talo na tayo. So, Mm. mag-back out na tayo. Oo. Pero kung 18, 7 minutes, last quarter, Mm. ang dahil pa mangyayari dyan. Baka mamaya pag nanalo tayo, sabihin natin, ganun pala talaga yung Mm. totoong paglalaro ng basketball. Kailangan Oo. lagi may maglilid sa loob. Mm. Kung paano natin mo-motivate. Kasi, on and off, di natin malalaman. Kunyari, paborito ako ni coach. Mm. Sa'yo na lagi yung bola. Alam mo na, kailangan mo magabol. Siyempre, hindi ko naman alam kung swerte ako eh. Oo. Masushoot ko ba to? Kasi, kung all the way, buong minuto sa akin lang, di ko papasahan yung mga kampi ko, mas hindi sila mamomotivate gumalaw. Mm. Pero kung ibibigay ko sa kanila, baka ito yung oras mo para sa'yo talaga to. Mm. Hindi na ako ikaw muna. Mm. Pahinga muna ako. Tsaka, tulungan ba? Tulungan Oo. para mas makuha natin yung panalo or kung hindi man, at least nag-effort natin yung 100% sa mga manager at sa coach. Tinabaho natin. Oo. Kaso talaga, may oras na limit na matatapos talaga. Oo. Sa Ayun basketball talaga, sinasabi nga nila, may panalo, may talo. 'Di ba? So, one thing nga yung sinabi mo is talagang ano lang, kumbaga parang matalo ka man, you give your 100%. Yeah. Wala kang pagsisihan na hindi ko kasi binigay yung 100% ko eh. Parang nag-ano ako eh. Control. Nag-control ka, 'di ba? So, yun yung mga yun yung kaibahan na kahit naghahabol ka, you still give your 100%. All right. Talagang maganda yung nagiging discussion natin, coach, no? Na napapahaba yung oras natin bago yung commercial. Ayan na nag-ano na. So, yan, pause muna tayo sa short commercial break and then we'll be back after that to yan, may mga comments and shoutouts dyan after we're back. So, we'll pause for a commercial break for now. Welcome back again sa ating live viewers. We have 150,000 live viewers. Thank you for tuning in. Shout out dyan sa mga tropa sa Discovery Gardens.
Sa mga Ilonggo, shoutout dyan sa inyo. At kayo, Kent and Luigi, may mga isa-shoutout kayo na dito ngayon. Yan, shoutout ko lang si yung kaibigan ko, si Ramstana, si Boss Binbin, Boss Jandy, Boss Ken, Bet Game, Ball Sport. Yan. Yan, yung mga kaibigan ko. Shoutout sa inyo. Shoutout pala kay Pau Elduayan. Sinamahan pa ako all the way from Dubai hanggang dito sa Abu Dhabi, and sa misis ko kay Krista, and yung mga kapatid ko si Kyle, si Kier, si Wallace. So nasa Pilipinas sila, ayan, parating din sila dito. Hi sa inyo dyan, see you soon bros. Ayan, excited na nga daw si Kyle maglaro dito. Oo. Nanonood. Shoutout ko lang din ulit, boss, si Billy Charlotte Rodriguez. From the start ng show natin, nanonood siya. Si Ma'am Fe, na Mint by Flo, Miss Ann. And sa mga gusto pa lumaro, PM nyo lang pala si Boss Oliver. Yung mga gusto lumaro ng 3x3 sa ADNEC this coming Saturday and Sunday. So, yun. Yan, supportahan natin yan. 3-on-3 sa Sunday. Nandyan din kami. At Saturday, NBA clinic, no? Oo, NBA sa clinic. mga bata. Sa mga bata naman. Ayan, may mga comments pa dito. Si Ryan. Mga boss, tatanong ko lang po sabon ni Kent Yabot at Luigi Dinas. Ano daw sabon nyo? Ako, ang sabon ko, yung talaga, yung Lux White ng front row. Ayun. Oo nga pala. Shoutout nga pala sa front row. Luigi, madaming tatanong na Mr. Pretty Boy, ano daw ang sabon mo? Siguro bumibili lang ako sa West Zone ng West Zone. Tide. May free plug Tide. Tide. Joke lang. Tide. Shoutout kay Binbin. Mga batang baladiya. Shoutout ko lang yung si Sam. Yan. Sino daw pangalan ng wife ko? Banggitin ko daw, baka daw sino. Ayan, banggitin mo yung Siyempre, pangalan. yan yung number one supportive sa akin kahit saang bagay. Aha. Talagang yan. Wife ko, hi sa'yo. Krista Jamie Alagaw. Yan. Yun. Love you. Ayun, okay na. Kasi yung last na namin dito, na guest namin dito, nakalimutan. Nakalimutan. Batiin yung asawa Pina-recall nung second set. Oo, hinabol nung second set nakapasok Baka naman daw ng bahay nung umaga. Tulog na lang sa labas muna. Ayan. Okay, so saan ba ngayon naglalaro si ano ba mga pinagkakabalahan ni Kent Yabot? Saan nila makikita si The Korean Sniper? Right now, freelance ako ngayon Kasi nagkaka-resign ko lang din dun sa previous work ko. Okay. Right now, nagfo-focus kami dun sa Dayo serye ng Okay. Street Kings. Okay. So, lahat ng mga bagong players sa Dubai, nire-recruit namin. So, para at least mailabas namin yung mga talent nila. Then, mapakita rin sa mga mahilig dito sa basketball, lalo na mahilig sa cellphone na nanonood ng mga highlights. At least, nakikita nila yung mga taga-Dubai na meron din dito. At least. And makakasama natin dyan yung dating coach ng Mavs, phenomenal, si Coach Jello, and ibang players nila, sila Uy. Yan. KG. And, si KG hindi pa. Right now, di pa namin siya nakakasama. Pero okay. mostly yung mga bago na yung mga players yan, sila Pao, sila JM Pelayo, sila Rosos, Livino Bisnar, yan, sila Protasio. Yun yung namin ngayon, purpose namin. So is yung dayo-dayo, pasyal kami sa mga iba-ibang court sa Dubai. And right now, pinaplan namin dito sa Abu Dhabi, lalabanan namin yung mga rated dito. Like sila Luigi and sila Juanico. Andito yata sila. Oo, kasi kung sa Dubai, I mean, yan, sila Jacob, sila Harry, mga kalaban nyo, yan. Tapos sila Red.
Then yan, maganda nga yung dayo talaga, Abu Dhabi. dayo Diba? talaga. Tapos sa Ras Al Khaimah din, ang dami din player sa Ras Al Khaimah. Actually, wala pa kami nakakausap doon. Pero Meron din we're doon planning mga siguro. Kahit oo. saan, lahat ng Al Emirates. Ain, sila plan namin. Gamueda. Sige, pwede mo kaming doon. Oo, boss. Gamueda. Marami actually sa Ajman, Fujairah, Rak. Kaya lang talagang yung trabaho nila kasi medyo mahirap lang kumuha ng schedule na sabay-sabay sila siguro. Pero yan, Al Ain, pwede kayong pumunta. Abu Dhabi, obviously. Ilang teams yung pwede nyong dayuhin dyan. Kaya right now, nakafocus tayo sa paglalaro. Sige. Kasi ngayon sa Dubai, marami ding talaga mga liga ngayon na na-allow na yung mga nakalist na players. So, nagiging reinforcement tayo. Oo. So, meron tayong mga liga ng Monday, merong Friday by tomorrow, championship nga namin na Inter-Province sa SPBL. So, kalaban namin yung Western Visayas. Tapos ako Team Pampanga. Aha. And yung daily routine, basketball lang talaga ngayon. Kaya mas maganda makokondisyon talaga tayo. Okay. Ikaw, Luigi, saan natin makikita si Luigi? Yun nga. Yun. So ngayon, same kami ni naka-freelance din. Anytime may kahit anong oras kami mag-basketball kasi nga wala naman talaga kami permanenteng trabaho. So ngayon yan, may dumating sa akin blessing na part-time sa mga bata, coaching ng summer camp Okay. sa Alpursan. Yun, doon ako ngayon, sabay after the Alpursan, may mga private akong student for swimming. Yan. Baka yung mga anak nyo dyan gusto Ayan. mag-enroll sa akin. Swimming, or basketball. Kaya Bigyan ko pala, kayo ng discount. talagang Yan. Coach Luigi pala na. Oo, dami talagang talent nito. Yan, yun, sabay. Yun, naging motivate din ako na Coach Pangs. Kabaro ko din sila, referee din. Yan. Kasi, aanin ko yung freelance kung hindi ko gagamitin ng tama. Tama naman. Yan, nagtatrabaho ng marangal. Yan. Yun. Hindi naman masamang trabaho ang trumabaho ng maayos. Oo. Yun. Tsaka, it's a way na rin talaga to share your knowledge and skills eh. 'Di ba? Yung sa'yo, sa basketball, doon mo na rin tinuturo yung kasi mostly sa mga, yung path ng basketball player, yung career path nila talaga, pagdating doon sa peak na, the next na nila is yung coaching. So, magandang din yan sa'yo, na mai-share mo yung knowledge mo sa basketball. At ang pinakagusto ko kasi sa kanila, sila ni Jacob, di ba? Filipino standard height kasi. 'Di ba? Yun yung standard height natin mga Pilipino, yung 5'8", 5'7", ganyan yung height natin, 'di ba? So ngayon, pagka yung nagtuturo sa kasi 6'9", syempre pang sentro yung laruan bibihira naman Pilipino na mga ganun, 'di ba? Yung sa kanila kasi pag nagtuturo sila, talagang yung speed, agility, 'di ba? Yun yung kagandahan pag nag-enroll kayo. Anong mga ulit? Anong sports camp? Sport camp sa anong Dito name? sa Alpursan. Alpursan. Okay. Adeb Academy. Okay. Yan. Tapos ka din, private Yan. tutor ka din. Karamihan talaga yung puro private student talaga ako Private ngayon summer. students. Mas pato kasi ngayon kasi summer, tapos summer talaga. walang After klase. ng summer, wala namang swimming, basketball naman. Nice. Okay. So yan, sa mga gustong mag-enroll, gustong matuto at gustong maging katulad ni Pretty Boy, no? Maging kasing galing niya sa basketball or sa swimming man, contact nyo lang si Mr. Luigi Pretty Boy Natada. Alright. Tapos ito naman si Kent, yung Dayo serye nila, abangan natin. May page kayo niyan, for sure, no? Meron coach. Meron boss. Yung Street Kings. Boso, Mm. to interrupt. Mark, igigis kita nasa podcast ako, on live. Mark Pingris? Uy, Kuya Ping. Igigis sana kita sige. Kumakain. Ito ka Ay, sige, mamaya. Pag-usapan namin. Ayan, si Mark Pingris. Alright, so, to wrap up, ano yung 3 points of advice na mabigay nyo sa mga
basketball players na gustong marating din yung narating nyo? Sa'yo first, Kent. Yung advice, don't listen to your girlfriends. Girlfriends talaga eh. Ang dami. Halata eh. Halata eh. Sa mga kabataan ngayon, i-follow mo lang talaga yung fashion mo kung saan ka nag-enjoy. Aha. I-enjoy mo lang kung basketball yan, kahit saang ano pa yan, sports yan. Mm. Kung diyan ka masaya, i-follow mo yan. Mhm. Gawin mong basta tuloy-tuloy lang yan. Mhm. Gawin mo lang ng tama, sundan mo ng tama. Makinig ka sa mga mag-a-advise sa'yo, lalo na mga coach mo, Mm. lalo na sa mga mentor mo. Mhm. Yun yung pinaka-importante eh. Tama. Na kasi ang hirap i-advise ng isang player or ng isang student mo nang hindi siya 100% sure, Oh. 'di ba? Mm. Kailangan talagang ibibigay niya lang muna sa sarili niya muna magi-start. Mm. Kasi ano lang tayo eh. Tayo na yung magga-guide eh. Correct. Pero sa kanya pa rin 'yun. Oo. So, Siya pa rin. kung paano siya gagaling and paano niya ma-handle yung mga ganung bagay. Mm. Kasi ngayon, nandyan na, nakalatag na lahat to. Oo. Kasi Tama. dati kami, ano lang eh, ano lang tayo, no, bro? Yung personal lang tayo. Sarili. Oo, kasi, Self-development. Oo, self-development. Paano ka magko-coach? Babayaran mo pa yan? Oo. Wala silang oras sa atin. So, kami talaga sarili. Naglalaro ka, minsan kalaban mo nga sarili mo, di ba? Ganun na lang kami. Kaya siguro yun yung advantage namin. So, pag yan nakuha nila yung mga ganong secret, lalo na kami ni Luigi dito sa Dubai, hindi naman sa nagmamayabang, may naririnig na rin yung pangalan. So, meron na rin maibubuga, kumbaga. So, kung tatanungin ka naman ng mga bata, paano namin ipa-follow to? Yun yung Believe follow sa yun. sarili mo tsaka na. yung confident mo talaga. Oo. Yun, doon nag-i-start. Alright. Yun talaga. Luigi. Ayun, ako, yung mapapayo ko ngayon sa mga kabataan kasi halos kasi may mga bata akong naiwan sa Pilipinas na tinuturuan talaga. Mm. Isang beses ko sila napasok kasi may mga ano na rin U10, U12, U14. Oo. May yung naging head coach ko dati sa MPBL, si kapatid ni Tate Chodoro. Shoutout nga pala sa'yo, Coach Benji. Yan yung nag-motivate din sa akin. Yan sabi ko sa kanila, gusto nilang makarating ng ganun din sa narating ko. Mm. Ang sabi ko lang sa kanila na hindi ka basta magdadasal na bukas magaling ka na mag-basketball. Mm. Lahat ng bagay pinagtatrabahuhan. Tayo dati hindi tayo marunong magsulat at magbasa. Mm. Pero pinagtrabahuhan natin yan. Mm. Sabi ko sa kanila, hindi ko kayo ipapasok as a backer ako. Oo. Pangit yun na magyayabang ka lang sa sarili mo na nakarating ka ng ganito na hindi mo naman pinagtrabahuhan. Mm. Ang pinapayo ko lagi sa mga bata na iwas sa mga online games. Yan. Mm. Sabay, yun, mag-self-training sila ng kahit mag-isa, tanungin mo sa sarili mo ano yung kailangang improve, ano yung kailangang idagdag sa sarili ko, ano yung kahinaan ko. Doon ako magpo-focus. Kasi kung magaling na ako mag-shoot, 3-point shooter ako, magaling na ako lumay-up, paano kung di naman ako marunong dumepensa? Yun. Kaya nga sabi natin, walang malas sa depensa, di ba? Yun. Talagang Tama. tatrabahuhin mo. Yun yung sa akin lang, yung motivate ko sa mga bago, na wag muna din muna magyabang kung wala pang nararating. Yun. Yun yung sa akin. Ganda. Kasi kami, kahit kami magsalita, sabihin namin, ay nakarating na ako dyan. Mm. May patunay ako Mm. na nagyabang lang, hindi naman marunong yung magkarton, hindi naman nakarating. Mm. Bago ka muna magyabang, trabahuhin mo muna. Mm. Yun lang yung pinapayo ko lagi. Magsimula ka sa baba bago ka tumas. Hindi ka galing sa Yeah. taas, bababa ka. Oo. Yan. Yun lang. Ganda. Ganda ng advice. Ganda ng mga Para advice sa mga nila, coach. haters ba yun? Ganda ng mga advice nila, coach, no? Yun nga, believe sa sarili, be self-confidence ka dapat. Tapos yun nga, sabi ni Luigi is work on it, di ba? If you want to be the best, you have to, be the best. Like, work on it to be the best. Parang hindi yun ibibigay sa'yo isang araw lang or wala namang pinanganak na shooter na kaagad eh. Diba? So talagang natuto either
self-development or nakinig sa mga coaches or talagang nagtitrain. So, maganda mga advice. Ayan po. So, madami tayong natutunan sa dalawang to. Madami tayong na-discover. Yung mga sabon na ginagamit nila. Ayan. So, abangan nyo sila sa hardcourt. Marami pa kayong makikita mga highlights nitong dalawa. At salamat, Ken. Salamat, Luigi, sa Thank you, boss. Thank you. pagpunta rito. Coach, till next time, a shout out sa wife ko, which is always supportive, ano. Ready mo na yung chai dyan mamaya or tea. Ayan. Good evening and once again, thank you for tuning in sa 3 Points Sports Channel at live here in Pro Experts Media. Until next Thursday.